ka-journey, babiyahe kami papunta dun sa Traktora. Kukunin namin yung Traktora, dadalhin namin dito sa bahay ni Kuya Mando. Kasi magro-rotor kami mamaya, sasama ako mamaya. Kasi yung palayan, ay katulad na, ano na, malambot na. Malambot na, pwede na siyang i-rotor. Pero doon sa kabila yun, kunin lang namin yung Traktor. Kasi si Kuya Mando mag-drive mo, tapos ako naman mag-drive itong motor pa uwi. Yan, tapos sasama ako mamaya mga ka-journey. Okay. Para ma-experience ko talaga kung paano yung pag-aararo niya na yung katulad niya malambot na. Kasi nung nakaraan nung nag-araro kami, matigas. Uy, sombrero ko, nalaglag. Ay, nalaglag ang sombrero ko. Layo ba? Malayo? Malayo. Balikan ko muna yung sombrero ko, nalaglag. Hey! Uminit na naman mga ka-journey. Sana nga uulan uli mamaya para tuloy-tuloy na talaga yung gawa, no? Tuloy-tuloy na yung gawa nila. Kasi nga pagkakataon na rin ito ng mga magro-rotor ngayon na malambot ang lupa. Sana mamaya uulan pa ulit mga ka-journey. Dito, wala na yung pichay dito, oh, naani na lahat. Tapos na, tagulan na kasi. Oo. Tagulan na, i-stop na. Ay, stop na. Ay, kasi hindi siya ang pichay ba hindi nabubuhay ng masyadong mabasa. Oo, nalulusaw. Nalulusaw yun. Baliktad naman pala. Ang pichay ay kailangan yung mainit ang panahon. Pagkatanggulan na, wala na, stop na sila magpanin. Kasi nabubulok yung katawan. Yung pinakapuno. Dito yun. Labas na yata. Inararo na. Yung mga talong, ala na yung mga talong, oh. Matanda na. Ayun, oh. Ito yung may-ari ng traktor. Ito yung bahay na truck, yung pinaka-may-ari traktor. Yung millionaire. Millionaire dito eh. Pagka ikay mapira dito mga ka-journey, makakabili ka ng traktor. Ang traktor ay 1.1 million ng halaga ng ng traktor. Pag mayroon kang traktor dito, paupahan mo sila. Kunin natin yung traktor. Ito yung ginagawa na ni RB. Ay, si Arman sa taas. Hey! Grabe mo, Kang. Ang ganda ng gawa nyo. Pangmalakasan pala yan, boss. Asan si ano? Wala, hindi ko kasama. Ha? Hindi ko kasama. Asan siya punta? May sarili din siyang ano? Oo, kasama ni Kemon. Yun. Okay, ayos. Lagi po kaya? Oh, ha? Ganda ng gawa mo dyan, boss, ha? Oh, yan yung metal cladding, ano? Ito. Cladding. Oo nga. Mainit siya, boss. Oo, mainit. Oo, pero pag may aircon yan, okay lang. Oo, pag may aircon, okay. Ito na, oh. Ito yung traktor. Ito yung traktor. Ito na, oh. Okay na. Start na, oh. Ayos. Asa yung susi ng motor? Ako magdadala ng motor pabalik mga ka-journey. Sundan ko si Kuya Mando. Ayan, pupurma na ako rito. Mamaya pa tayo, mamaya pa. Mamaya pa? Ay, may araw-rawin ka pa dyan? Mag-araro muna tayo dyan. Tara. Tara. Okay, bante. Yun. Nakikita kayo. Lahat.
tanggalin ko. Tatanggalin ko yung hose mga ka-journey, tatanggalin ko. Sakasaan yan eh. Ano na pala to? Naararo na pala to. Kaya lang ano pa, parang palibago pa uli. Ayan, oh. Ayan po mga ka-journey, oh. Sobrang lambot niya ng araruhin, no? Ano? Hindi na katulad nung una. Ang hirap, eh, hindi na, oh. Sarap pakinggan yung ano niya, yung pag, ano ng blade, kasi ano, malambot. Kasi maingay. Tawag kaya tayo. Ang galing. Parang ano, pang ano pala ito, pang tudling. Pantudling ba ito? Nakakama na yan. Nakakama kasi. Kaya mataas na ganyan. Galing ng pinagtam na ng ampalaya yan. So ang gagawin niya ganyan lang.
So yun po mga ka-journey, no? Dito tayo sa pinagtatrakturan ni Kuya Mando. Isinama niya tayo kasi para makita natin yung pagtatraktor niya dito sa taniman ng ampalaya. Taniman po kasi ito ng ampalaya mga ka-journey. Ayan o. Ayan o. Tapos yung nandoon mga ka-journey, kung makikita natin maraming balag doon o. Yan o, maraming talasok na kawayan. Siya din po ang nag-araro niyan. Siya din po ang nagro-rotor niyan mga ka-journey. Sabi ni Kuya. Ayan o, kung makikita natin doon sa may unahan na yan, mayroong kubo doon. Imbakan ng mga kawayan. Ayan o. Yung mga kawayan kasi niyan, yan ginagawang pantalasok dito. Ano yan na. Kasi maganda na yung backing, maganda na yung liko. Kaya po yan, pwede niya nadaanan yan. Tapos pag nakakuha na po siya, pag nakuha na naman siya ng isang tudling uli doon, pag reverse, dito na naman yung kabilang side na naman yung kakanain niya dyan. Itong kabilang side naman. Yan. Tinan mo, pantay na doon, oh. Ganyan lang pala ang pagkakagawa niyan. Siyempre kapag ikay hindi sanay, hindi mo kabisado paano mo gagawin ng pagtudling-tudling, mahirapan ka nga naman dahil di ka sanay. Parang kung titingnan mo, ang hirap, no? Pero sa kanila, easy na lang mga ka-journey dahil sanay na po sila. Ano po? Yan o. Isang balik. Dito na naman siya sa kabila siguro to. Yan nga yung tudling na to. Ito yata ang dadaanan niya dyan. Doon sa kabila. Kabila. Kabila naman. Atras. Oh, atras siya. Ito maliit pa lang ito, kung tutuusin maliit pa lang ito na ampalayahan. Ito maliit pa lang ito eh. Kasi hanggang dito lang yan. Hindi ko lang alam kung ito, kung tatrabahoin din ba ito ngayon. Mga ka-journey, basa na siya, no? Kung tutuusin basa na siya. Pero napapansin natin doon sa gilid ng pilapil na yun, nung tinamaan ng blade, nahirapan pa rin. Maliban na lang dito dahil may umbok na, ika nga, may umbok na. Tapos nabasa na siya sa ulan. Pero yung nandoon sa may pilapil na sobrang tigas, nandoon, nung tinamaan kanina, nahirapan pa rin yung blade eh. Tama nga yung sinabi ni Kuya Mando kanina, mga ka-journey, itong ulan, no, ang ulan kanina, kagabi na ulan ay hindi pa rin daw talaga sapat yun. Kasi ang sabi nila, pag umulan ng mga 1 o 2 oras, yun talaga sobrang lambot na yung lupa. Kumbaga yung speed nitong traktor hindi na ganyang kabagal, medyo mabilis-bilis nilang patatakbuhin kasi malambot ang malambot, kumbaga hindi nahihirapan yung blade, malambot, kaya pwede sila magpatakbo ng medyo mabilis, yung speed medyo mabilis-bilis, hindi katulad yan, sobrang bagal lang. Kasi kailangan bagalan lang siya kasi medyo matigas pa ng konti yung yung lupa. Pero pwede na, sabi ni Kuya Mando, pwede na. Maliban doon sa yung palayan, mga ka-journey. Yun ang malaking problema nga pagkatag araw talaga dito sa ganitong bukirin, no, pagbubukid. Na pangunahing mga tanim nga ay tulad niyan, palay, magulay. Talagang ang kailangan nila dito is tubig. Tubig talaga. Kaya pagka walang tubig talaga, halimbawa katulad niyang matinding tag-araw, hirap talaga sila, no? Kasi yung pitak ng yung mapapansin mo dun sa palayan nung nakita namin nung mga nakaraan,
ang lalalim ng bitak ng lupa, mga ka-journey. So ibig sabihin, talagang kung uulan lang ng kalating oras sa lalim ng bitak ng lupa, baliwala yung 30 minutong ulan, mga ka-journey. Kaya sabi nga ni Kuya Mando, dapat mga 1 oras o 2 oras o higit pa, yun talaga. Kasi yung palayan, yung mga bitak nung naubod ng lalim, kahit pa paano, pagka napasukan ng tubig yun sa loob ng mga 2 oras na ulan, nakakasapat na para araruhin na yun siya, mga ka-journey. Pero sa ngayon, sabi ni Kuya Mando, yung ulan kagabi, wala yun, hindi pa yun maano. Kasi siyempre sa umaga umaraw uli, di yung inulan nung nabasa yung ulan nung mga nakaraan na maganyan daw kalalim, matutuyo uli yun. Matutuyo uli yun kasi umaraw ulit eh. So madidiligan siya, ulan mamayang gabi, katulad yan umaraw, sobrang tirik ang araw niyan, mga ka-journey. So mababaliwala na naman yung binuhos niya kagabi na mga 30 minutong ulan, mababaliwala lang din yun. Kaya yung palayan doon, hindi pa rin nila maararo. Sabi ni Kuya, hindi pa rin nila maararo kasi sa sobrang ang laki daw ng tipak nung yung lupa, ang lalalim na tipak ng lupa. Kumbaga sa sobrang uhaw sa tubig, po. Doon sa kabila, mukhang patapos na itong dito na part, doon na naman siguro sa kabila yan. Parang wala na pala yata doon. Hanggang dito lang siguro to. Kasi yung tanim doon sa kabila, mga ka-journey, ay mga talong, no? Tingnan natin, masilip natin sandali yung mga talungan dito, mga ka-journey. No, total nandito na rin lang tayo. May ipakita ko po sa inyo na ang talong talaga kapag natamaan din na matinding init, no? Naapektuhan din talaga sila, hindi siya nakakabunga ng maayos. Bagaman may bunga siya dyan, tinan po makikita natin dito, hindi na nila hinarvest po eh. Hindi ko sukulat akalain bakit hindi na nila hinarvest yan. Daming bunga niyan, pero hindi na nila hinarvest po yan. So ibig sabihin reject na yan, hindi na nila hinarvest eh. Kumbaga ang bunga ay maiksi na kumbaga dili na siya hindi na siya class 1 o goods, hindi na siya goods. Wala na, maliban doon sa may unahan, medyo mayroon pa silang na siguro doon. Dito wala na po yun, puro wala na. So reject na po yan, wala na yun. So maghintay na lang siguro uli yan ng panibagong taniman. So mayroon sila ditong balon, lalim. Doon sila kumuha ng tubig. Wala na ang talong na yan. Itong mga talasot nito, mga ka-journey, para sa ampalaya ito. Napakamahal daw ang isang piraso niyan. 12 pesos ang isa. 12 o 13 ba yun? Yung narinig ko yung RB na 12 o 13, basta mga ganun po, mga ganun presyuhan. Mahigit 10 ang isa pirasong talasok. Ilang talasok ang makukonsumo mo sa ito, lalo na yun, napakalaki. O ilang talasok yan. Diyan pa nga lang daw, mga ka-journey, magastos na yun. So sa madaling sabi, yung ganitong pag-ampalayahan, talagang gugugol ka talaga ng salapi. Mamumuhunan po talaga kayo, mga ka-journey. Mamumuhunan. Dito tayo silong tayo kaya mainit eh. Mamumuhunan ka talaga. Kasi abono, yung plastic na ginagamit nila, yung pambalot nito, yan, siyempre rolyo po yan eh, pag binili nila. Tapos meron pa dyan yung tie wire, no? May nakita kasi ako doon kay Kuya Mando, tie wire ang ginamit eh. Tapos yung kinakapitan ng ampalaya, no? Kapag gumagapang na, yung tali, may napapansin ako doon, tali na kulay black ba yun? Ang ganun. Sila Kuya Mando nakakaalam nun eh. Siyempre binibili din yun.
So ibig sabihin magastos din talaga mga ka-journey ang pagtatanim ng ampalaya, no po. Magastos, talaso, plastic, abono, yung tali na nylon, no? Tapos yung tali na tie wire, yun ginagamit mo pang ano yun eh. Pang ano sa balang, yung pampigil kasi siyempre pagka gumagapang na yung ampalaya, siyempre mabibigat yun eh. Yun ang magsisilbing pang pigil doon sa mga balag, no? Ayun oh, dami-daming kawayan na naka-stack diyan. So kulang pa ang ulan na kagabi, na bumuhos kagabi. Kulang pa. Kaya lang ito medyo malambot gawa ng may umbok na kasi yan mga ka-journey. So yun lang po, no mga ka-journey, yun lang po yung ating panibagong na experience, no, panibagong vlog mga ka-journey. Itong pag-aararo sa taniman ng ampalaya, itong mga nakatudling-tudling na ito. Yan. Kaway naman dyan. Bumaba muna ako dahil dito muna ako nagpapahangin muna ako doon sa may ilalim ng puno ng artilis. Kasi medyo matagtag mga ka-journey.